Ang magandang araw sa inyong lahat. At simple katulad ng dati sa anong panig kayo ng Pinas naroroon at unang mundo. Nabati ko po kayong lahat. At God bless pong muli. Ang napili nating video ito, ang bibigyan natin ng reaksyon para sa araw na ito. Ito, pagbukas ko ito, nabasa ko. Sabi dito nung kanyang title, BBM vlogger ito. Ang vlogger itong tinutukoy kong ito. Sabi niya rito, VP Sara Duterte, kabahan ka na. Tahimik ka na lang at lumalaga pa ka pa sa survey. Ito ang pagbibigay intro niya sa kanyang itong vlog niya ito para sa araw na. Ay ganyan sabi niya. Ay imposibleng parang hindi ko makita or hindi ko mapaniwalaan na iisa lang ang boses ng buong Mindanao pagdating kay VP Sara. Ito nga si PBBM Luzon na to Luzon. Dapat baluarte niya yan. Luzon yan From 74% bumaba ng 66. 8 percentage points ang binawas. At tingnan nyo mga kutsero Ito pansinin nyo Maliban sa NCR, other than NCR, sa Luzon pareho lang. Halos pareho lang. Pareho lang pala. -8, -8. Ang change. Sa Visayas, -12, -9. So medyo dikit. Konti lang ang diferensya. 3 percentage points. Sa Mindanao, -22, -1. Parang may gusto kayong palutangin dito. Akala ko at may ganito siyang title o caption dun sa kanyang vlog. Ito yung sasabihin na talagang lagapak sa survey si VP Sara. Ngayon pala, maghihimutok lang pala siya rito. At mayroong gustong sisihin yung Pulse Asia na nagsagawa ng survey na ito. Para sa himig niya, para bias yung isinagawang survey ng Pulse Asia. Bago lang ito, ngayon lang itong nakaraang buwan, March 10. Itong pagsasagawa na ito ng survey. At ito sabi nga niya, di ba? Ultimong sa Luzon si Marcos. Pero siya BBM vlogger yan. Ultimo si Marcos yan, laki ng ibinaba. Dapat balortin ng Marcos itong Luzon, pero bumaba pa rin. Ang laki nga ng ibinaba mula 67, naging 56 or 54% na lang. Himutok pala ang gusto niyang gawin dito. Tuloy natin sinasabi niya. Ito kasi yung survey na isinagawa para sa pinakamataas nating dalawang opisyal. Kay President Bongbong Marcos at kay VP Inday Sara. At ito nga ang resulta. Napakalaki ng ibinaba ni Marcos. Kahit ultimong dito sa Luzon, nabalwarte niya. At sa kabilang banda naman, ito nga naghihimutok ito. At mukhang sa kanyang himig pinagdududahan pa yung Pulse Asia na sa ginawang survey. Dahil nga si VP Sara, ayon sa kanya, number 1 sa Mindanao. Na halos nga ang nagiging pagtaya niya sa 400 katao na tinanong, isa lang ang pumabor kay Marcos. Hindi niya ito mapaniwalaan. Tuloy natin to. Simula ngayon, pansinin nyo. Dahil siguro ngayon lang may nagsabi sa inyo Pero pansinin nyo mga kotsero. Moving forward, beginning today up until whenever. Pansinin nyo, ang lagi magpapataas ng rating ni VP Sara pagdating sa survey will be Mindanao. Diba? Alam nyo, hindi naman sa I mean, if it is really the opinion of the masses, especially Mindanao, walang problema. Pero bakit ganun? It's really, ewan ko lang baka ako lang nawiwirduhan. Ano bang nito? Paano bang sample nito? 1,200. Iniisip ko lang so kung 1,200, that means 400 sa Luzon, 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao. So that's 1,200. So sa 400 sa Mindanao, lahat sila gusto si Sara? Si Pulse Asia nagiging bias sa kanilang survey. But it seems parang may problema sa sample nyo. Hindi niya talaga mapaniwalaan. Biro mo nga naman sa 400. Siyempre 1,000 to yung
sinurvey na yun eh. 400 sa Luzon, 400 sa Visaya, 400 sa Mindanao. Eh, dun sa 400 na sinurvey sa Mindanao, eh, talaga hindi niya paniwalaan na lahat na yun eh, kay VP Sara talaga pumabor. At kay Marcos ay walang natira. Kaya ito halos pinagdududahan niya na kahit anong pasubali niya na kumbaga hindi siya nagdududa. Eh, kumakawala pa rin talaga sa kalooban niya na hindi siya talaga maniwala na patas dito si Palsisya sa ginawang survey na ito. Eh, siyempre, kaya nga to BBM vlogger, eh, ayaw niya na magkakaroon ng ganitong tila pagkagapi at pagkatalo o pagbaba ng ratings ang kanyang kinakampihan. May pinagtatanggol. At pinasadahan lang natin ito. Dahil nga sa kanya mga title, mga caption, talagang panggulat lang pala talaga ito. Pero ang totoo, gusto niya palang ilabas yung himutok dito. Kung bakit talagang nakukulilat yung kanyang ipinagtatanggol o idinidipin sa pilit. Dahil talagang nakikita naman niya na talagang alanganin siya. Siyempre, natural na bagay ito. Ibabangon talaga niya siyempre. Obligasyon niya ito, tungkulin niya ito bilang tagapagtanggol. Hindi natin alam kung ano pa yung malalim na bagay para doon. Pero ito yung lantaran. Pinagtatanggol niya ang administrasyon. Yun lang yun. Wala naman itong ibig sabihin na iba pa. At itagtag ko na rin sa reaction video kong ito para sa araw na ito. Napansin ko, 4 na vlogger na ng administration ang napapanood ko. At isa yung kanilang nagiging paksa, nagiging tema. Itong araw lang na ito, yung pagdideklara ng Supreme Court dun sa amnestiyang ipinagkaloob kay Trillanes noon. Diba, nakulong ito nung panahon ni Gloria at si Aquino ang nagbigay dito ng amnesty para ito makalaya. At napapansin ko, lahat sila 4 o 5 vlogger na. At siyempre sa lagi ko na rin namang pagbubukas sa kanila, eh, alam ko na ito puro lahat administration vlogger. At nakapagtaka na yung pattern niya, talagang parang may isa talaga silang daan sa pagbablog, sa pagbuo ng vlog. Merong medyo malalim-lalim yung kanyang pagtalakay na ginawa. At meron namang napakababaw. At meron namang katamtaman lang yung pagpapasada niya. At meron namang parang comedy lang yung kanyang ginawa. Pero isang bagay lang, isang tema lang sila na gustong palabasin dito. Eh, sila Duterte nung mga panahon na 2018 pa itong kaso na ito. Eh, pinagmukhang tanga. Itinuring na isang malaking katangahan yung ginawang yung pagkaso kay Trillanes. Nakarampa ito nung Pangulo pa si Duterte. Kaya siyempre hindi naman tayo nagtatakat. Baka ngayon lang ibinaba ng Supreme Court yung kanilang naging hatol dito. Ito, nagdidiwa nga sila. Eh, kahit alam naman natin na dilawan ito si Trillanes, yung mga BBM vlogger ay sakay dito sa pag si Duterte ang pinuang tinatarget dito. Alam nyo naman magkasanib ang dalawang ito. Naglilimutan na muna sila ng mga pagkakasara sa isa't isa ng mga panahon ng kampanya ng 2020. Pagka natin yung binabangga si Duterte, dadagdagan na rin ng mga BBM vloggers o ng Tambi vloggers. Ganon sila. Pag naman naramdaman ng mga loyalist na binabanata ng pinklawan si Duterte, dadagdagan naman ng BBM. Ganon sila, talagang magkasanib na sila sa panahon ito. Kaya kung paano talaga pabagsakin ang hindi nila magupo-gupo sa survey na Duterte, ang mag-amang Duterte. Kumbaga sila rito nag-overtime, hindi lang basta overtime, talagang hindi sila natutulog, parang ganun. Siyempre pag overtime lang mga alas 11 out ka na nun, tutulog ka na. Dito mapapansin mo, hindi sila natutulog, para talagang inuubos sila yung buong magdamag at maghapon kung paano idudurogin si Duterte. O ang dalawang Duterte, ang mag-abang Duterte, VP Sara at saka si Tatay Diggs. At ito nga siya, Tiveros. Kahit hindi naman siya yung chairman ng committee ng Foreign Affairs o ng Department of Foreign Affairs. Ito, naghain na naman ng resolution na imbestigahan daw si Duterte.
sa ginawa nitong gentleman agreement kay President Jinping. Ito yung kanyang inihahain naman yung resolution. Yung problema nga nila nagkataon na si Jaime Marcos ang chairman ng foreign committee na ito. Kumbaga, halos alam na nila yung mangyayari doon sa kanilang inihain na resolution na yun. Alam naman natin, masyadong dikit sa Duterte si Jaime Marcos. Pero ano't ano man, gusto lang gumawa na naman ng usok o ng kwento ng istorya para na naman sa Duterte. Kahit alam naman nila walang mangyayari. Basta gusto lang nila ng ganun. Basta huwag mawala sa kanilang mga ilalabas sa publiko. Hindi kailangan mawawala ang Duterte. Laging magkakaroon ng halaga yung kanilang paglabas at paglitaw saan man yan. Sa media man yan, sa social media man, sa mainstream media man. Kung hindi nila talaga ilalabas o bibit-bitin ang Duterte. Yun ang talagang kanilang sistema ngayon. Yan yung kanilang palakad sa ngayon. Napapansin nyo rin ba yan? Wala naman halos sila ibang i-vlog. Kung binablog man lang nila kung paano si Marcos, kung ano na yung mga pinangako nito, kung ano na yung kalagayan ng South China Sea o ng West Philippine Sea, kung ano na ba yung latest dyan. O talagang hindi na ba magbabago, dadali na ba talaga tayo sa isang problematic o magulong sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Kung mga ganun man lang sana, yung mga spekulasyon nila, dilantad nila rito, yung pagiging malikhain nila, yung mga imahinasyon nila na mapag-imbento o mapagkata, gamitin din sana nila rito kahit alam naman natin na iniimbento lang nila ito, pasadahan din naman nila kung ano yung problema kinakarap nung pinagtatanggol nila ni Marcos. Hindi yung puro Duterte na hindi naman na yun ang pangulat. Meron pa nga akong nababasa dito. Yung mga dumi daw ni Duterte ang tagalinis ay si Marcos o si PBBM. Biro mo yan si Duterte nung naupo. Sinisi pa ba niya si Aquino na napakalala ng traffic nung siya ang maupo, nung palitan niya ito, hindi niya sinisi. Bagkus gumawa siya ng paraan, kumilo siya dahil hindi naman, kung talagang walang nagawa si Pinoy, ay di siya ang gagawa at siya naman ang Pangulong bago. Yan bagong presidente siyang hinalal ng tao. Yung droga, malala yung droga, halos 5 active na general nun ang pinangalanan niya, nasangkot. Sinisi ba niya si Aquino? Hindi naman siya sinisi. Bagkus siyang gumawa ng paraan kung paano lulutasin ito. Yung laglag bala sa naiya. Sinisi ba niya si Aquino? Hindi gumawa siya ng paraan at nalutas ito. May sinasabi ba siya dito na dumi lahat ni Aquino, yung linis niya yun, o niremedyo niya yun, o yung ginawa niya ng paraan na malutas o solusyonan ng mga problema yun. Wala siyang sinisisi dahil siya ang Pangulong na upo noon, nagtiwala sa kanyang tao, gumawa siya ng makakaya niyang gawin. Ito si Marcos, inilagay ng tao, ang problema, lahat sinisisi si Duterte.